Isa pong masaya at magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid. Andito na naman po ang inyong Nanay Riley at tayo po ay magpapatuloy sa pagbabasa po ng salita ng Diyos. Ito po ay pang day 30 na po natin na Bible reading. Pang 13 days na po, mga kaibigan. Kaya ipagpatuloy po natin ito para makatulong po ito sa ating buhay espiritual. At syempre po, makikita din po ito sa ating mga personal na buhay at uri ng ating pamumuhay, yung resulta ng salita ng Diyos na ating binabasa. Kaya muli, inaanyayahan ko po kayo na samahan niyo po ako dito po sa ating journey, dito po sa YouTube. Salamat po sa Panginoon sa kanyang gabay at patnubay sa buhay nating lahat ngayong umaga habang tayo po ay nakikinig at nagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan ko, simulan ko na po dito. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Exodo chapter 10. Ang title po nito, Ang Salot ng Balang. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pumunta ka sa Faraon. Pinagmatigas ko siya at ang kanyang mga tauhan para maipakita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Ginagawa ko ang mga kababalaghang ito upang masabi ninyo sa inyong mga anak at apo kung paano ko pinaglaruan ang mga Ehipsyo at sa gayoy malalaman ninyong lahat na ako si Yahweh. Pumunta sa Faraon sina Moises at Aaron at sinabi ito ang pinasasabi ni Yahweh, hanggang kailan ka pa magmamatigas? Payagan mo nang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag hindi mo pa sila pinayagan, padadalhan ko bukas ng makapal na balang ang iyong bansa. Mapupuno nito ang buong Ehipto, ano pat wala kang matatapakan kundi balang. Uubusin nito ang lahat ng hindi nasira ng ulan, ng yelo, pati ang mga punong kahoy. Papasukin ng mga ito ang iyong palasyo at ang bahay ng iyong mga tauhan at mga nasasakupan. Ang salot na ito ay higit na matindi kaysa alinmang salot ng balang na naranasan ng inyong mga ninuno. Pagkasabi nito'y umalis si Moises. Sinabi sa Faraon ng kanyang mga tauhan, hanggang kailan pa kaya tayo guguluhin ang taong ito? Payagan na ninyo silang umalis upang sumamba sa kanilang Yahweh. Hindi ba ninyo nakikitang salanta na ang buong Ehipto? Kaya ipinasundo ng Faraon sina Moises at Aaron. Sinabi niya, kung payagan ko kayong umalis upang sumamba kay Yahweh, sino-sino ang inyong isasama? Sumagot si Moises, lahat po kami, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Dadalhin din namin lahat ang aming mga tupa, kambing at mga baka. Kailangan pong kasamang lahat sapagkat ipagpipista namin si Yahweh. Sinabi ng Faraon, tawagin na ninyo ang inyong Panginoon. Hindi ko papayagang isama ninyo ang inyong asawa at mga anak. Maliwanag na may binabalak kayong hindi mabuti. Hindi ako papayag na isama ninyo ang lahat. Kayo na lang ang mga lalaki ang umalis upang sumamba sa inyong Yahweh. Kung iyan ang gusto ninyo, pagkasabi nito ipinagtabuyan sila ng Faraon. Sinabi ni Yahweh kay Moises, iunat mong pataas ang iyong kamay at dadagsa sa buong Ehipto ang makapal na balang. Uubusin ng mga ito ang mga halamang hindi nasira ng ulan ng yelo. Itinaas nga ni Moises ang kanyang tungkod, maghapot magdamag, na pinaihip ni Yahweh sa buong Ehipto ang hangin mula sa silangan. Kinaumagahan, tangay na ng hangin ang makapal na balang at ito'y dumagsa sa buong Ehipto. Kailan may hindi nagkaroon ng gayon karaming balang sa lupaing ito at hindi na magkakaroon pang muli. Nangitim ang lupa sa dami ng balang. Inubos ng mga ito ang lahat ng halaman, pati mga bunga ng kahoy na hindi nasira ng ulan ng yelo. Ano pat walang halaman o punong kahoy na naiwang may dahon sa buong lupain. Dali-daling ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron. Sinabi niya sa kanila, nagkasala ako kay Yahweh na inyong Diyos. Gayon din sa inyo, patawarin ninyo ako at ipinakikiusap kong idalangin ninyo kay Yahweh na alisin na sa akin ang napakabigat na parusang ito. Iniwan ni Moises ang Faraon at siya nanalangin. Binago naman ni Yahweh ang takbo ng hangin
Pinaihip niya ang malakas na hangin mula sa kanluran at tinangay nito ang lahat ng balang papunta sa dagat ng mga tambo. Isa may walang natira sa Ehipto, ngunit ang Faraon ay pinagmatigas ni Yahweh, hindi niya pinayagang umalis ang mga Israelita. Pinagdilim sa Ehipto. Sinabi ni Yahweh kay Moises, iunat mong pataas ang iyong kamay at mababalot ng pusikit na kariblan ang buong Ehipto. Gayon nga ang ginawa ni Moises at nagdilim sa buong lupain sa loob ng 3 araw. Di magkita-kita ang mga tao sa buong Ehipto. Ano pa 3 araw na walang umalis sa kinatatayuan. Madilim na madilim sa buong Ehipto, ngunit hindi nagdilim kahit bahagya sa lugar ng mga Israelita. Tinawag ng Faraon si Moises, sinabi niya, makalalakad na kayo upang sumamba kay Yahweh. Maaari ninyong isama ang inyong sambahayan, ngunit iiwan ninyo ang lahat ng tupa, kambing at baka. Sumagot si Moises, kung gayon, kailangan bigyan ninyo kami ng mga hayop na ihahandog namin kay Yahweh, ngunit hindi kailangan dalhin din namin ang lahat naming hayop at walang maiiwan kahit balahibo, sapagkat pipiliin pa namin sa mga ito ang ihahandog namin kay Yahweh at hindi namin malalaman kung alin ang ihahandog namin sa kanya hanggang hindi kami dumarating sa lugar na pagdarausan namin ang pagsamba. Ang Faraon ay pinagmatigas pa rin ni Yahweh. Ayaw na naman niyang paalisin ang mga Israelita. Sinabi niya kay Moises, lumayas ka na at wag nang pagkikita sa akin, ipapatay na kita pag ikaw ay nakita ko pa. Masusunod ang gusto ninyo, sagot ni Moises, hindi na ako pagkikita sa inyo. Ipinahayag ni Moises ang pagkamatay ng mga panganay. Sinabi ni Yahweh kay Moises, isa na lamang salot ang ipapadala ko sa Faraon at sa buong Ehipto, at tiyak na paalisin na niya kayo. Hindi lamang siya papayag na kayo'y umalis, itataboy pa niya kayo. Sabihin mo sa mga Israelita, mababae o malalaki, na hingin nila ang mga alahas ng pilak o ginto ng kanilang mga kapitbahay. Niloob ni Yahweh na igalang ng mga Ehipsyo ang mga Israelita. Ang katunayan, si Moises ay dinakila sa buong Ehipto, maging ng mga tauhan ng Faraon at ng buong bayan. Sinabi ni Moises sa Faraon, ito ang ipinasasabi ni Yahweh, paghahating gabi, maglalakad ako sa buong Ehipto at mamamatay ang lahat ng panganay na lalaki mula sa anak na magmamana ng trono ng Faraon hanggang sa anak ng hamak na aliping babae na tagagiling, pati panganay ng mga hayop ay mamamatay. Walang maririnig sa buong Ehipto kundi ang malakas na panaghoy na hindi pa naririnig at hindi na maririnig kailanman. Ngunit ang mga Israelita, maging tao, maging hayop, ay hindi man lamang aangilan ng aso. Dito'y mapapatunayan mo na ang mga Israelita itinangi ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Laban ay lahat ng tauhan mo'y maninikluhod sa akin at sasabihin, lumayas ka ng kasama ang mga kababayan mo at aalis nga ako. Pagkasabi nito'y galit na iniwan ni Moises ang Faraon. Sinabi ni Yahweh kay Moises, hindi ka pakikinggan ng Faraon, sa gayon maipakikita ko sa Ehipto ang aking kapangyarihan. Ginawa ni Moises at Aaron ang lahat ng kababalagang ito, ngunit hindi rin pumayag ang Faraon na umalis ang mga Israelita sa lupain ng Ehipto. Chapter 12, ang Paskwa. Isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makaubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makaubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangan ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Dali po. Kung walang tupa ay kahit kambing, aalagaan ito mabuti hanggang sa ika-14 ng buwan, at sa kinagabihan, sabay-sabay napapatay ng buong bayan ang kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang libadura at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakanin ng hilaw o nilaga ang kordero. Litsunin ito ng buo kasama ang ulo, ang mga pata at mga laman loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matira, sunugin.
pagkaumaga. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito. Nakabigkis, nakasandalyas at may tangang tungkod, dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Pasko ni Yahweh. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako si Yahweh. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita akong may pahid na dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo. Ang magpaparusa ko ay mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ni Yahweh. Ang pista ng tinapay na walang libadura. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang libadura. Sa unang araw pa lamang aalisin ninyo sa inyong tahanan ang lahat ng libadura, sapagkat ititiwalag ang sino mang kumain ng tinapay na may libadura. Sa loob ng 7 araw na yaon, ang una at ikapitang araw ay gagamitin nyo sa pagsamba. Sa loob ng 2 araw na ito, walang gagawa ng anuman liban sa paghahanda ng pagkain. Ang pagdiriwang ng pista ng tinapay na walang libadura ay gaganapin ninyo taon-taon, sapagkat sa araw na ito inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga hukbo. Ito'y gagawin ninyo habang panahon. Tinapay na walang libadura ang inyong kakanin simula sa gabi ng 14 na araw hanggang sa gabi ng 21 ng unang buwan ng taon. Sa loob ng 7 araw, huwag magkakaroon ng libadura sa inyong bahay. Ititiwalag sa pamayanan ng Israel ang sino mang kumain ng tinapay na walang libadura, maging siya ay taga-ibang bayan o patutubong Israelita. Saan man kayo naroon, huwag kayong kakain ng tinapay na may libadura. Tuwing ganitong panahon, ang kakanin ninyo ay tinapay na walang libadura. Ang unang Pasko. Tinawag na ni Moises ang mga lider ng Israel at sinabi, pumili kayo ng isang kordero para sa inyong pamilya at ito'y patayin ninyo para sa Pasko. Kumuha kayo ng sanga ng isupo, basahin ito ng dugo ng kordero at ipahid sa mga hamba at sombrero ng inyong pintuan, at isa man sa inyo'y huwag lalabas ng bahay hanggang kinabukasan. Sa gabing yaon, lilibutin ni Yahweh ang buong Ehipto at papatayin ang mga Ehipsyo. Lahat ng bahay na makita niyang may pahid ng dugo sa mga hamba at sombrero ng pintuan ay di niya babayaang pasukin ng mamamuksa. Sundin ninyo ang mga tuntuning ito at palagi ang ganapin, pati ng inyong mga anak. Patuloy ninyong ganapin ito maging sa lupaing ipinangako sa inyo ni Yahweh. Kapag tinatanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito, sabihin ninyong ito'y pag-aalala sa Pasko ni Yahweh, nang lampasan niya ang bahay ng mga Israelita at patayin niya ang mga Ehipsyo. Nang masabi ito ni Moises, nanikluhod ang buong bayan at sumamba sa Diyos. Pagkatapos umuwi na sila at tinupad ang iniutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises at Aaron. Namatay ang lahat ng panganay ng ating gabing yaon. Pinatay ni Yahweh ang lahat ng panganay na lalaki sa buong Ehipto. Mula sa panganay ng Faraon at tagapagmana ng trono hanggang sa anak ng bilanggong na sa piitan, namatay din ang panganay ng mga hayop ng gabing yaon. Nagising ang Faraon, ang kanyang mga tauhan at lahat ng Ehipsyo, at nagkaroon ng napakalakas na iyakan sa buong Ehipto, sapagkat lahat ng bahay ay namatayan ng panganay na lalaki. Noon din itinatawag ng Faraon si Moises at Aaron at kanyang sinabi, sige, umalis na kayo sa Ehipto, lumakad na kayo, sumamba kay Yahweh tulad ng hinihiling ninyo. Dalhin na ninyo pati inyong mga tupa, kambing at baka. Umalis na kayo at ipanalangin din ninyo ako. Itinaboy na rin sila ng mga Ehipsyo. Sinabi sa kanila, mamamatay kami lahat pag di pa kayo umalis dito. Kaya binalot sila nila ng tapis ang minamasang harina na di na nakuhang lagyan ng libadura, ni alisin sa sisidlan. Pinasa nila iyon at umalis. Noon nakuha na nila sa mga Ehipsyo ang mga alahas na pilak at ginto at mga damit tulad ng iniutos sa kanila ni Moises. Ibinigay ng mga Ehipsyo ang anumang hingin ng mga Israelita, sapagkat niloob na ni Yahweh na sila igalang ng mga ito. Sa ganitong paraan, nasamsam nila ang ari-arian ng mga Ehipsyo. Ang pag-alis ng mga Israelita mula sa Rameses. Naglakbay ang mga Israelita patungong Sukot. Humigit kumulang sa 600,000 ang mga lalaki, bukod pa sa mga babae at mga bata. Maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila. Marami silang dalang tupa, kambing at baka, at niluto nila ang dala nilang gagawing tinapay na wala pang libadura. Hindi nila ito nakuhang
lagyan ng libadura sapagkat apurahan ang kanilang pag-alis sa Ehipto. Wala na silang panahong magluto ng pagkain. Ang mga Israelita ay nanirahan sa Ehipto ng 430 taon. Huling araw ng ika-430 taon nang umalis sa Ehipto ang mga hukbo ni Yahweh. Nang magdamag na yaon, sila iniligtas ni Yahweh at inilabas sa Ehipto. Kaya ang magdamag na yaon ay itinalaga nila sa pag-aala-ala sa pagliligtas sa kanila ni Yahweh. Ang pag-aala-alang yaon ay patuloy nilang gagawin habang panahon. Ang mga tuntunin tungkol sa Paskwa. Sinabi ni Yahweh na Moises at Aaron, ito ang mga tuntunin tungkol sa Paskwa. Bawat kumain ito ang mga dayuhan, ngunit ang alilang binili ninyo ay maaring pakanin nito kung tuli na. Hindi rin maaring kumain ito ang mga dayuhang nakipanaluyan lamang sa inyo o kaya ang mga upahang manggagawa. Sa loob ng bahay kakanin ang korderong pangpaskwa, huwag ilalabas kahit kapiraso nito at huwag ding babaliin kahit isang buto. Ang pista ng Paskwa ay ipagdiriwang ng buong Israel. Lahat ng dayuhan nakikipamayan sa inyo na gustong makipagdiwang sa Pasko ay kailangang tuliin muna bago pa salihin sa pagdiriwang. Sa gayoy, magiging para na silang katutubong Israelita. Huwag hayaang kumain nito ang sinumang hindi tuli. Lahat ay saklaw ng mga tuntuning ito, maging siya katutubong Israelita o dayuhan. Sinunod na lahat ng mga Israelita ang iniutos ni Yahweh kina Moises at Aaron. Ng araw na iyaon, sila inilabas niya sa Ehipto na nakahanay upang makilaban. Chapter 13. Ang pagtalaga sa panganay. Sinabi ni Yahweh kay Moises, itatalaga ninyo sa akin ang mga panganay, sapagkat akin ang lahat ng panganay na lalaki sa Israel, maging tao o hayop. Ang pista ng tinapay na walang libadura. Sinabi naman ni Moises sa mga Israelita, alalahanin ninyo ang araw na ito ng inyong paglaya sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Mula roon inilabas kayo ni Yahweh sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Huwag kayong kakain ng tinapay na may libadura. Aalis kayo ng Ehipto sa araw na ito ng buwan ng Abib. Dadalhin kayo ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno, sa mayaman at masaganang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Hebeo at Hibusyo. Pagdating doon, ipagdiriwang ninyo taon-taon ang araw na ito. Ang kakanin ninyo sa loob ng 7 araw ay tinapay na walang libadura, at sa ika-7 araw ay pagpipista ninyo si Yahweh. Tinapay na walang libadura ang kakainin ninyo o ang kakanin ninyo sa loob ng 7 araw. At sa panahong yaon, huwag magkakaroon ng libadura o tinapay na may libadura sa inyong lupain. Sa araw na yaon, sasabihin ng bawat isa sa kanyang mga anak, ginagawa natin ito bilang aala-ala sa pagliligtas sa amin ni Yahweh nang ialis niya kami sa Ehipto. Ang pag-aala-alang ito'y magiging parang isang tanda sa inyong kamay o sa inyong noo, upang hindi ninyo malimutan ang mga utos ni Yahweh pagkat inilabas niya tayo sa Ehipto sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Gaganapin ninyo ang pag-aala-alang ito sa takdang araw, taon-taon. Ang mga panganay, dadalhin kayo ni Yahweh sa lupain ng mga Kananeo, sa lupain ipinangako niya sa inyo at sa inyong mga ninuno. Pagdating doon, italaga ninyo sa kanya ang lahat ng panganay na lalaki, kanya rin ang lahat ng panganay na lalaki ng inyong mga hayop. Lahat ng panganay na lalaki ng mga asno ay tutubusin ninyo ng kordero. Kung ayaw ninyong tubusin, baliin ninyo ang liig nito. Tutubusin din ninyo ang mga anak ninyong panganay. Darating ang araw na itatanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito. Kung magkagayon, sabihin ninyo kayo iniligtas ni Yahweh mula sa pag-alipin sa Ehipto. Sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan, sabihin ninyo na nang magmatigas ang Faraon at ayaw kayong payagang umalis sa Ehipto, pinatay ni Yahweh ang lahat nilang panganay, maging tao o hayop. Ito ang dahilan kaya ninyo inihandog sa kanya ang lahat ng panganay na lalaki, ngunit ang anak ninyong panganay ay inyong tinutubos. Ang paghahandog na ito ay magsisilbing palatandaan tulad ng tatak sa inyong kamay o sa inyong noo. Ito'y pag-aalala sa ginawa ni Yahweh nang kayo ialis niya sa Ehipto na sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ang haliging apoy sa ulap ng payagan na ng Faraon ang mga Israelita. Hindi sa daan patungong Pilistia sila pinaraan ng Diyos. Bagaman iyon ang pinakamalapit, ayaw niyang ang mga Israelita ay masuong agad sa digmaan. Baka magbago pa ng isip at tuloy magbalik sa Ehipto. Kaya sila'y pinaligid niya sa ilang
patungong dagat ng mga tambo. Sila'y handang-handa sa pagkikilaban. Ang kalansay ni Jose ay dinala ni Moises sa kanilang pag-alis bilang pagtupad sa kahilingan nito. Ang sinabi noon ni Jose, tiyak na ililigtas kayo ni Yahweh. Pag-alis ninyo rito'y dalhin ninyo ang aking kalansay. Umalis sila ng Sukot at tumigil muna sa Itam bago pumasok ng ilang. Sa kanilang paglalakbay, araw-gabi, patuloy silang pinapatnubayan ni Yahweh kung araw ay sa pamagitan ng haliging ulap at kung gabi sa pamagitan naman ng haliging apoy na tumatanglaw sa kanila. Laging nasa unahan nila ang haliging ulap kung araw at ang haliging apoy kung gabi. Chapter 14. Hinabol ng mga Efesyo ang mga Israelita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pabalikin mo ang mga Israelita at doon pakampuhin sa tapat ng Pihahirot ng Baal Sifon sa pagitan ng Migdol at ng dagat. Aakalain ng Faraon na kayo'y nagkakaligaw-ligaw sa ilang sapagkat hindi ninyo malaman ang lalabasan. Pagmamatigasin ko ang Faraon at tutugisin niya kayo, ngunit ipakikita ko sa kanya at sa kanyang mga tauhan ang aking kapangyarihan. Sa gayoy malalaman ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh. Sinunod ng mga Israelita ang sinabi sa kanila. Nang makarating sa Faraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi niya, bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Di ba wala nang maglilingkod sa atin? Ipinahanda ng Faraon ang kanyang mga karwaheng pandigma at ang kanyang mga kawal. Ang dala niya ay 600 piling karwaheng pandigma. Kasama rin ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa ay may sakay na punong kawal. Ang Faraon ay pinagmatigas ni Yahweh at hinabol niya ang mga Israelita na nooy naglalakbay na sa pamamatnubay niya. Hinabol nga sila ng mga Ehipsyo ng mga kawal ng Faraon. Sakay ng kanilang karwahe, inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat malapit sa Pihahirot sa tapat ng Baal Sifon. Pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita na makita nilang dumarating ang Faraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moises, wala bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inialis mo kami sa Ehipto. Tignan mo ang nangyari, hindi ba't bago tayo umalis ay sinabi na naman sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa iyo na huwag kaming pakialaman at pabayaan na kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo, sapagkat ibig pa namin ang manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot, tignan na lang ninyo kung paano kayo iniligtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, wala kayong gagawing anuman ang pagtawid sa dagat ng mga tambo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, bakit mo ko tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita, itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kung pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin, ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako si Yahweh. Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpatihuli sa kanila. Gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo at lumatag ang kadiliman. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay di makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay bumagtas sa dagat at ang nilalakar ay tuyong lupa. Sa pagitan ng animo padir na tubig, hinahabol sila ng mga Ehipsyo, ng mga kawal, karwahe at kabayuhan ng Faraon. Nang magbubok ang liwayway na ang mga Ehipsyo ay ginulo ni Yahweh. Mula sa haliging apoy at ulap, nalubog ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makatugis ng matulin. Kaya sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat si Yahweh na ang kalaban natin. Sinabi ni Yahweh kay Moises, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo pati ng kanilang karwahe. Ganun nga ang ginawa ni Moises at pagbubukang liwayway, nanumbalik sa dati ang dagat at ang mga Ehipsyo ay nagsikap makatakas. Ngunit pinalakas ni Yahweh ang
dating ng tubig, kaya't sila'y nalunod na lahat. Nang manauli ang dagat, natabunan ang mga karawahit kabayo ng Faraon, pati ng kanyang mga kawal, at walang natira isa man. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat, natuyo ang dinadaanan sa pagitan ng animoy pader na tubig. Nang araw na yaon, ang mga Israelita ay iniligtas ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Nakita niya ang bangkay ng mga Ehipsyo nagkalat sa baybaying dagat dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh laban sa mga Ehipsyo. Nagkaroon sila ng takot sa kanya at sumampalataya sila sa kanya at sa lagad niyang si Moises. Chapter 15, ang awit ni Moises. Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para kay Yahweh. Itong si Yahweh ay aawitan ko sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo't kawal ng kaaway sa pusod ng dagat lahat na tabunan. Ako'y pinalakas niya at pinatatag. Siya ang sa akin nagkupkup, nag-ingat. Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Siya mandirigma na walang kapantay. Yahweh ang kanyang pangalan. Nang ang mga kawal ng Faraon sa dagat ng mga tambo ay nangagsilusong, ang lahat ng ito ay kanyang nilunod, pati na sa sakit kanyang pinalubog. Sila'y natabunan ng alon sa dagat. Ang haba pala ng awit ni Moises. Tulad nila ay batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad, walang kasinlakas. Sa isang hampas mo kaaway ng alat, nangagdurog man din sa iyong mga palad. Iyong nilulupig ang mga kaaway, napakadakila ng iyong tagumpay. Sa alab at init ng puot mong taglay, para silang damo na sinisilaban. Hininga mo'y parang hanging umiihip, kayang pataasin pati na ang tubig. Napahihinto mo ang agos ng batis, pati kalaliman ay natutuyo mo kung siya mong nais. Wika ng kaaway aking tutugisin, tiyak na aabutan, kukunin kong lahat ang makikita ko't kahit anong bagay. Hahati-hatiin niya ang kayamanan sa aking patalim at lakas na taglay. Kakamkaming lahat ang ari-arian. Ang isang hinga mo'y malakas na hanging nagpapadaluyong, para silang tingga na nagsisilubog kung takpan ng alon. Ikaw, Yahweh, sinong mga Diyos ang iyong kamukha? Sinong kamukha mo na ang kabanalan ay kahanga-hanga? Sino ang tulad mo na kahanga-hanga at dakila ang gawa ng ang iyong kamay, ang kanang kamay mo ng iyong itaas? Sila sa daigdig naglaho at sukat. Tapat kang mangako at iyong tinubos, iyong inaakay sa bayan mong banal. Ito'y nabalita at kinatatakutan ng maraming bansa. Parang mga nganak mga Filistiyo na takot na lubha. Pawang nangagimbal ang mga pinunong tagabansang Edom at nangasindak din ang mga dakilang tauhan ng Moab. Lahat sa kana ay nasiraan ng loob. Lahat sa kanila'y sinidlan ng takot. Dahil sa taglay mo na di birong lakas, sila'y parang batong di makakilos hanggang makaraan. O dakilang Yahweh, yaong iyong bayan, makaraang lahat ang iyong tauhan. Sila'y dadalhin mo sa pinili mong bundok, sa lugar na itinangi mo para maging iyong lubos. At sa sanktuaryo na tayo ayon sa iyong loob, ikaw Yahweh, maghahari magpakailanman. Ang awit ni Miriam. Ang mga Israelita ay hinabol nga ng mga kawal ng Faraon, nang ang mga kawal ay nasa gitna pa ng dagat. Muling pinaagos ni Yahweh ang tubig at natabunan ng alon ang mga kawal ng Faraon, samantalang ang mga Israelita ay tumawid na natuyo ang dinaanan. Pagkatapos kumuha si Miriam, ang propetisa, ang kapatid ni Aaron, ng isang panderita. Tinugtog niya ito at nagsayawan ang mga babae habang sila ay nagsasayaw. Ganito ang inawit ni Miriam. Purihin si Yahweh dahil sa kanyang tagumpay, nilunod niya sa dagat ang mga kaaway, ang batis na mapait na tubig. Pinagayak ni Moises ang mga Israelita at umalis sila ng dagat ng mga tambo. Patungong ilang ng Shur, 3 araw na silang naglalakbay, wala pa silang nakikitang tubig. Sa wakas, dumating sila sa batis ng Mara, ngunit hindi nila mainom ang tubig nito dahil sa kapaitan, kaya tinawag nila itong batis na mapait. Nagreklamo kay Moises ang mga Israelita, ano ngayon ang iinumin namin dahil dito? Dumaing si Moises kay Yahweh, tinuro naman sa kanya ang isang putol na kahoy. Kinuha ito ni Moises at inihagis sa tubig na wala ang pait niyon. Doon sinubok sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at ang mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit
na ipinadala ko sa Ehipto, akong si Yahweh, ang inyong manggagamot. Pagkatapos, nakarating sila sa Elim. Doon ay may 12 balon at 70 puno ng palma at sila'y nagkampo sa tabi ng mga balon. Ayan, hanggang dito po tayo sa chapter 15 lang. Mula po chapter 10 hanggang chapter 15. Grabe mga kaibigan, ang himala na ginawa ng Panginoon sa mga Israelita. At kahit man sa buhay natin sa panahong ito, ay patuloy pong gumagawa ng himala ang ating Diyos. Depende po kung paano po tayo sumunod sa ating Panginoon. Ayan, dito na po natin tatapusin ang ating Bible reading ngayong araw. At bukas po ay sisimulan naman po natin ang chapter 16 sa Exodo. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Purihin po ang Diyos sa buhay nating lahat. At salamat sa kanyang salita. Dahil sa bawat salita ng ating Panginoon nating binabasa, tayo po ay natututo. Nabubuksan po ang ating mga kaisipan, ang ating mga puso. Umiiba yung ating pananaw bilang mga anak ng Diyos. Ano po? Kaya muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.